Welcome back po sa ating YouTube channel na Kanoli Vlog. At tulad ng ating nakagawian, after nating mag-live, diretso naman tayo sa paggawa ng reaction. At itong gagawa natin ng reaction ay may aral. May magandang mapupulot tayo sa kwento ng buhay na ito. Isang maganda ang katawan, matipuno, masel-masel, na kung tawagin siya ay si Kuya Bal. Sino nga ba itong tinutukoy nating si Kuya Bal? Marahil ang marami sa inyo, mga Kalingap viewers dyan, ay pumasok na sa inyong isipan o alam nyo na kung sino ang tinutukoy nating si Kuya Bal na ito. At bago po natin yung pag-usapan, paki-like and share po muna ng video natin ito. At baka meron pa diyang hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe naman po, Kanoli Vlog, at pindutin ang notification bell. Nang sa ganun, na-update kayo pag ako'y may bagong upload video. At ito nga po, ang pag-uusapan natin, itong matipuno ang katawan, na si Kuya Bal. Hindi po si Kuya Bal Santos Matubang, kundi itong tinutukoy kong Kuya Bal ay si Percival Galo. Ito po siya noong mga panahong siya ay maganda ang buhay, marangya. Ito ang kanyang picture. Ayan. Ang ganda ng katawan. At ito pa. Ayan po siya. Di po ba? Ang ganda ng katawan, masel-masel, bato-bato, Parang pag hinataw mo, tatalbog lang sa laki. At ito nga po, napanood ko nung ito matagpuan ng isang charity vlogger na sa hindi inaasahang pagkakataon madaanan sa gilid ng karsada. At dito na nga nakita ni Daddy Frankie. Ayan, si Daddy Frankie pala yung tinutukoy natin dito na isang charity vlogger na nakakita rito kay Kuya Bal o sa tunay na pangalan ay si Percival Galo. At ayon po sa kanyang pagtatanong ni Daddy Frankie ay maganda ang buhay nito. At sinabi rin nito nga si Kuya Bal o Percival Galo na dati rin siyang isang chef. At totoo talaga naman na siya ay isang chef sapagkat nang puntahan ni na Daddy Frankie, yung dating pinagtrabahuhan nito ay ikinuwento na mabait iyan, taong iyan, niluluko lang daw po ng mga kaibigan. Ayan, ng mga kaibigan. At pagkatapos, masarap daw talaga siyang magluto sapagkat nung siya ay nagtatrabaho roon, ay after daw pong kumain ng mga customer, ay masarap daw po yung kanilang pagkain. So, tunay na talagang magaling itong magluto. Ayon na rin sa kanyang kwento dito po sa interview ni Daddy Frankie. Subalit alam niyo po ba na itong si Kuya Bal, o sa tunay na pangalan ay Percival Galo, ay may tinatagong lihim sa kanyang pagkatao. At ano naman ang lihim na ito? Nasa gitna ng kanyang masel-masel na katawan, mga bato-bato, ay eto pala siya. Ito yung ibubulgar ko. Anong pangalan? Percival Galo. Diba? Biglang lumambot yung kanyang boses. Naging model. Naging model. Ulitin ko sa inyo Ayan. Ayun. Hindi pala talaga siya lalaking lalaki, Sa katawan lalaking lalaki, pero sa kalooban ay half lalaki, half babae pala siya. At ayan na nga po ang nangyari sa kanya, na dati siyang maraming pera, subalit naubos lahat yun. Ayon na rin dito kay Kuya Bal o kay Percival Galo, na inubos niya sa kanyang mga kaibigan.
At pagkatapos na maubos ang kanyang pera, na siya ay naghirap na ngayon, nang siya ay bumalik sa kanyang mga kaibigan, wala pong naibigay na tulong sa kanya. Tinanggihan siya nang siya ay humihingi ng tulong. Nawala lahat. Kaya ang nangyari sa buhay nitong si Kuya Bal o si Percival Galo ay pagala-gala na lang sa lansangan. At siya daw po ay namamalimos. At doon na rin lang kung saan siya abutin ng gabi, doon na lang siya natutulog. At ang masakit nito ay nalulong na rin siya sa alak. Marahil, siyempre, lalo na't ikaw sa lansangan natutulog, ginagawa mo na lang pampakalma ang alak, pampatulog. Di po ba? Ang kabutihan ng Diyos dito ay nagamit si Daddy Frankie para matagpuan ito sapagkat ayon na rin dito ay hindi pa rin gaano nagtatagal siya na nakatira sa lansangan na parang 7 months pa lang o nung matagpuan siya diyan 7 months marahil bago-bago pa lang. Pero kung ito po tumagal-tagal na hanggang sa makaranas ng gutom at talagang aabot to sa hanggang siya ay maging luki-luki o maging masiraan ng pag-iisip na nalilipasan ng gutom. At ayan na nga po sa kabutihan ni Daddy Frankie, inabutan ito ng 1,000 at bumili ka ika ng damit, maligo ka at bukas babalikan kita rito. Hindi naman ika niya maisama sa shelter dahil malayo So ngayon binigyan ng 1,000 at nag-usap sila na magkikita uli kinabukasan 11:00. Subalit, kinabukasan na sila ay magkita, halata dito kay Kuya Bal o Percival Galo na hindi siya bumili ng bagong damit. Yung suot niya ay luma pa rin. Bagamat ibang damit ang suot pero hindi bago. At parang hindi naligo. O naligo baka buhos lang. Kaya isinama dito ni Daddy Frankie at hanggang sa isama sa shelter, binigyan ng cellphone, kumbaga naging maayos na ang buhay doon sa shelter at makalipas ng ilang buwan ay nagpaalam na ito na uuwi na sa kanila o sa Batangas, ang sabi niya. So, umokay naman si Daddy Frankie, ayon na rin sa ating napanood. At sinabi na pagka ikay nakarating na roon ay tumawag ka sa akin o kumonta ka sa akin para alam kong andoon ka na. Subalit ang nangyari po ay hindi kumukontak. Hindi tinatawagan si Daddy Frankie. Kaya naman ito hinanap niya uli at ng kanyang matagpuan. Wala na yung cellphone at hindi pala talaga umuwi sa kanila. Pero alam niyo po sa pangalawang pagkakataon na sa halip na kumbaga magtampo na si Daddy Frankie, hindi mo naman pala ginawa ang sinabi mo sa akin, maaring hindi na ito bibigyan ng pangalawang pagkakataon pa ni Daddy Frankie. Subalit, napakabuti rin ang puso ni Daddy Frankie na gusto niyang tulungan ito na magbago. Binigyan niya ng ikalawa pang pagkakataon. Bagamat ando na, nababas na po si Kuya Bal o Percival Galo na wala na ikayang pagbabago, hindi na yang magbabago. Subalit sa pangalawang pagkakataon, doon na niya hindi sinayang. Yung pagkakataon na iyon na siya talaga ay magbago. Kaya't sumama uli siya kay Daddy Frankie. Ayun. At pinakita na, pinatunayan niya na sa pangalawang pagkakataon nakapagbago ang isang dating pagala-gala sa lansangan. At ito na po ang itsura niya ngayon. Ito na po siya ngayon. Di ba? Ang ganda na ng katawan niya. Ito siya dati. Ngayon, ito na. At pwede nyo pong dalawin ang kanyang channel na Kuya Bal. Meron po siyang YouTube channel at alam nyo po, nang pinuntahan ko yung channel nito, si Kuya Bal, nagpapagawa na po siya ng bahay. Kasama na niya ang kanyang tita, tiya, at mother niya na andoon. So, kita natin na dire-diretso na tuluyan na talaga yung kanyang pagbabago. At sana ay hindi na niya ito sayangin.
na talagang ipagpatuloy na niya yung o kalimutan na niya yung mga mapapait na nangyari sa kanyang buhay. Sana nga ngayon ay dire-diretso na sa pamamagitan na rin ng kanyang mga kasama, ng kanyang pamilya, maging kaagapay niya sa pagbabago ng kanyang buhay. Ano po, at siya ay nagbablog-vlog na rin. At ayun na nga, nagpapatayo ng bahay. At sa tulong na rin po ng mga supporters niya, nananatili siyang andyan. Pinakikita niya na talagang kaya niyang baguhin, na mali yung sinasabi ng mga nambaba sa kanya na hindi na siya magbabago. Pero makikita po natin sa kanyang mga vlog na binago na siya. Nagbago na sa tulong na rin ng ating Panginoon na nagmamahal sa kanya. Ano po? Salamat sapagkat merong isang Daddy Frankie na ginamit ng Diyos para hindi magsawa na tulungan itong si Percival Galo. Kaya ito po ang ating natutunan dyan, na huwag nating sayangin yung mga biyaya na dumarating sa atin. Gamitin natin sa tamang paraan. Kaya kung ang pera mo ay inuubos mo sa pagtulong, asahan niyo po may babalik yan, sapagkat ang Diyos ang magbabalik. Ang ginagawa mong kabutihan sa iyong kapwa na pagtulong, ang Diyos ang magbabalik. Naniniwala po ba kayo? Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, ay naniniwala rin tayo na ang Diyos ang magbabalik sa mga kabutihang ginagawa natin. So ayun po, at tayo po ay magpapaalam na. Sana ay may natutunan tayong aral dito kay Percival Galo. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.